What is up mga Credips? At nandito tayo ngayon sa facility dito sa Credible Pythons Reptile Farm. At currently, madaming tatanong paano nga ba mag-breed ng aso. So ngayon kasama ko si Kuya Junel, ang ating facilitator. Pero magandang maulan na araw sa inyo mga siya ang ating Baliktad. Yan. So ngayon ito, ang ginagawa namin ngayon is piniprepare na namin ang mga breeder na na ball python, lalo na yung mga female na breeder na ball python. So kasi magbe-breeding season na naman ngayon, taglamig na naman. So ngayon unang ginagawa namin sa mga ball python na breeder, muna namin, tinitimbang muna namin. Yan. Para malaman namin kung pwede na ba silang i-breed. Yan, ganyan ang ginagawa namin. So, ito si Clown, halos umabot na siya ng 2,000 grams. Yan, so ito, pwede na to pakargahan. By, by Bermans. Yan. So, nagpe-prepare namin dito. Binubomba na namin sila sa pakain. Para pagdating ng breeding season, madali na sila magbubuntis. Yan, so ipapakita sa inyo dito mga breeding tips na isang breeder female na medyo parang gusto na magpa-asta eh. Yan. Tingnan mo Kyle. Yan. Medyo siya, nagbibilog na siya. Yan. So pag nagbibilog, pwede nang Oo, pwede na siya makipag-mate. Kaya lang kasi medyo early, early tama ba? Maaga pa. Medyo maaga pa. So kasi ngayon medyo may bagyo lang. Kaya hindi pa siya pwede paargahan. Baka masira yung breeding season niya. Bali, bare months pa namin siya gagawin. Kaya ang ginagawa namin din sa mga breeder na to, binobomba namin sa pakain. Yan. Kasi pagdating ng bare months, breeding season nila, mag-o-feed na yan sila eh. Gusto lang nila magpakasta lang na magpakasta. Well, meaning bomba, tsaka ng off-feed. Ang bomba, ang ibig ko sabihin sa pagbobomba sa mga ball python na to, mga breeder ito, pinapakain namin sila ng marami para ready na sila sa pag-breed. Yan. Kasi pag nagbuntis na sila, mag-o-feed na sila, hindi na sila kakain. Maghihintay na tayo ng mga ilang buwan sa bago sila mangitlog. Yan, ganoon. Ito si Lesser 50% head puzzle. Ang timbang nito 1.3 pa lang. So ngayon medyo kulang pa din na kahit umabot lang siya ng 1.6 so kaya 1.5 pwede na siyang pwede na siyang ituloy. So ngayon ito yung nahabol pa namin. Ano bang kilo dapat? Ang normally na kilo naman sa pag-breed ng mga female na ball python, kailangan pumalo siya ng mga 1.6 pataas o kaya 1.5 pataas. Pero kung abot na ng 1.4, meron naman possible na magpupuntis naman, kaya lang hindi ganun 100% na magbubuntis. Kaya sinusure namin na pinapakain namin sila para makahabol sila sa season na to. Yan, tulad na ito ni Parfly. Yan, ganito. Parfly. Pwede na ito si Parfly. Yan. 2 kilo. Yan, abang-abang lang kayo mga Freddy Tips. Meron kami ilalabas na ito na mga bagong hatchling ni Parfly. Yan. Hindi ko lang alam kung sino yung na i-crossbreed namin kay Parfly Clown. Yan. Sa male naman, sa preparation? Female naman, ang diet naman nila, kahit hindi naman namin binubomba ang mga female. Ito ang mga female. Male? Ay, male. Sa male naman, hindi naman namin sila masyadong pinapakain. Kasi male lang naman sila. Basta umabot na sila ng 600 grams, pwede na sila kumasta. Yan, magpo-produce na sila ng makapagbuntis na sila. So, halimbawa, ito si 50% Ken Pie Lavender Paint. Yan, ito 400 pa lang siya, 400 grams. Medyo tatry namin habulin kahit umabot lang siya ng 600 grams. Tatry namin habulin yung kilo niya para makapag-breed siya. Yan. Yan, meron din tayo dito mga bago, mga Freddy Tips. Si
si Super Mandarin. Tatry namin habulin. Yan, ito ang male. Si ano, first in the metro. Yan. Yung last season, no? Oo. So, dito Yan. lang yan sa Credible Pythons. Yan, tatry namin siya kung makapag-produce na siya. Yan, nakapag-produce. Ang ganda niya, oh. Sana makapag-produce to. Nahabol namin siya kahit umabot lang siya ng 600 grams. Pero malayo pa naman ang bare months, kaya kayang-kaya pa yan. Baka umabot pa ng 700 nga yan. So, ano, demo, paano siya pinag-mate? Ang pag-mate naman kasi namin dito is usually ang ginagawa namin dito, mga credibles. Ang female, nandito lang sila sa enclosure. Dito sa harap. So ngayon, halimbawa ito si Lesser. Lalagyan lang namin siya ng male. Halimbawa, ipapalo ko dito kay Lesser si Clown 5. Yan. Clown 5. Lalagay mo lang siya dito. Yan, tapos iiwanan mo lang siya diyan. Mga ilang araw? Mga 2 days, mga 2 days ko iniiwan kasi dito. So ngayon, bali bukas pala na umaga, makikita mo na yan, nakapag-mate na sila, nakapag-lock na yung pares buntot nila eh. Yan, nakapag-lock na yan. Pag nakapag-lock na yan, 24 hours na nakalock yan. Ibig sabihin, sure na magbubuntis na to si Lester. Pero kailangan bago mabuntis yan, kailangan malaman muna namin kung sure na sila nag-ovulate. Yan. Ganun yung paglalak nila dyan. Kaya bukasan pa ng umaga malalaman yan. Itong male na to, dito lang siya. Kaya lang ngayon, hindi pa namin sila pwede agarin. Pero yung iba naman, mayroon kasi ngayon, nagkaarga na sila eh, kasi malamig nga. Kaya lang, malay mo, matapos kaagad itong bagyo. Sayang lang yung produce nila, baka masira lang yung project nila eh. Kaya kami talaga, per months talaga kami nag-produce ng mga breeder yan. Ganda ng Clown 5 oh. After 2 days naman yan, nakalak pala, sorry. After 2 days na nakalak dyan, pagpapahingay namin ulit, tatanggalin ko ulit ito si Clown 5 dito sa enclosure. Tanggal ko dito, ibabalik ko ulit dito sa enclosure niya. Yan, pagpapahingayin ko lang muna siya ng mga 2 days. Yan. Tapos tsaka ko ulit babalik. Hanggang magbuntis na si Lesser. Ganun lang naman kadali mga credibles. Ang lang, medyo nakapagod lang kasi lalo na kung marami kang inaalagaan. Yun lang, kailangan nakamonitor sila lahat eh. So ngayon, kung kailan mo sila nilagay, kung kailan mo sila aalisin. Tapos kung nag-lock ba o hindi. Yan lang, napakadali lang naman nila. Yan, so. Bless mo na. Hopefully, sana ito si Banana. Mabigyan kami ng maganda. Yan, si Banana Microscale Spider Het Albino. Yan. So, yun lang mga Pwede Pips. Sana may natutunan kayo. Bye-bye. Peace out. Chee!